Diyakan po ni Trillanes si Digong. Nangangamoy, 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 nangangamoy. Chonke 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 chonke. Eto na po, galit na galit po at gustong manakit ng mga Duterte na pamilya dahil nagulat po sila kung sino mismo ang nag-check sa betlog ni Digong. Diba? Kasi po, ang nag-check po at umiiyak po si Sara na nawalan daw po ng malay ang kanyang ama dahil nakakain ng sarili niyang tae. Okay? Ngayon po, hindi nila alam kung sino yung pumasok. Ngayon, ginulat sila. Si Trillanes pala yung pumasok. Ang saklap! Kaya pala hinimatay. Yung nagpakulong kay Digong ang dumalaw. At ginising po si Digong daw nang tinatadyakan. Sabing gano'n, no? Oy, okay ka ba? Hoy! Ginaganon daw po. Hoy, gising! Ginising po ni Trillanes habang tinatadyakan. Pagkita daw po kay Trillanes, putang ina mo! Patayin mo si BBM. No joke. Tapos sabi ni Trillanes, this guy is acting. He's okay. Pagtadyak po sabi ni Trillanes, parang mahina na nga. Sinubukan niyang gisingin. Hoy, gising! Hoy! Paglingon daw. Utang ina mo! Uma-acting ka lang eh. Nanlaki daw yung mala. Utang ina mo! Ikaw nagpakulong lahat dito! Wala kang puso, hayop ka. Dahil na yung pinaulo mo ako! Ino mo! Uy, kala ko ba hindi ka na nakakaalala? Ba't kilala mo ko? Hindi kita makakalimutan! Tangina mo! Kahit mamatay ako, hindi kita makakalimutan! Tangina mo! Maarte lang pala to eh. Maarte ka lang, no? Ginaganon daw ng Trillanes, oh. Maarte ka lang eh. Bakailan mo! Tapos sabi daw ni Trillanes, eto may narinig kayong balita, medyo chubby na daw si Digong. Medyo chubby na eh. Mali yung sinasabing butot balat. Medyo chubby-chubby na. Nagulat nga daw si Trillanes sa itsura eh. Umiiyak eh. Ino mo, lapit dito ha. Ino mo. Nagulat po. Galit na galit po ang pamilya Duterte. Akala nila, tiga ICC ang dumalaw. Hindi po. Si Trillanes mismo ang pumunta doon sa kwarto. Sabi ni Trillanes doon tuloy doon po sa kasama si Kapman,
kasama yung prosecutor, lahat sila nagpunte. Si Capman, yung prosecutor. Sabi ni Trillanes daw, this guy is only acting. Sabing ganun daw. Akala natin, wala na naaalala. Eh ano, kita mo, mumura pa. Putakinan yan. Mumura pa daw. Oh, ang unang umiyak po, umiyak na si ano. Si Trilling pala ang pinadala ni Bangag para mag-welfare check kay PRRD. Bobo talaga yun. Bobo! Inamin niya na si Trillanes ang pumasok sa tatay niya. Si Trillanes talaga naman eh. At hindi alam niya itong tatanga-tanga nito si Pulong na iyot man. Yung Trilling na tinatawag mo, yan nagpakulong sa tatay mo, tanga! Patayin mo si BBM. No joke. Basahin natin ang ano yan. Si Trilling pala ang pinadala ni Bangag para mag-welfare check kay PRD. Baka magkarat ka ng virus mo dyan at di ka pa naman nai-inject ng anti-rabies shot mo. Wow! Yakin ang pusang inando! Babakla! Iyakin ang pute ko! Iyakin! Iyot man! Oo nga pala, strict ang Netherlands. Siguradong dinaan ka muna sa quarantine ng mga hayop. Kasama mo rin ba ang tuta mong sinaskanyas? Wow! What the fuck? Iyakin si Iyot man na tangang manyakis. Mahirap magbayad, kuripot sa bilat. Huwag ka mag-alala. Magkakaganyan ka rin sa selda. Fake news ka agad. Fake news. Kung nakulong si Trillanes sa sariling bansa, iyot man, yung tatay mo kumakain ng tae sa ibang bansa. Sosyal! Iyak ng iyak! Si Pulong, hintayin mo lang. Umuwi ka na sa Pinas at harapin ninyo ang mga kaso nyo, mga duwag kasi kayo mga sundalong kanin. Sino kaya ang duwag? Yung kapatid mo, mahilig lang sa supa. Chuchupala yan! Asikasuhin mo yung bakla mong kapatid na mahilig mag-lipstick. Tapos tinatago yung kabaklaan sa pamamagitan ng kanyang tato. What the fuck? Huwag kami, iyot man. Kilala na namin pamilya mo. Si Baste, pigilan mo yung bunganga. Mga 3 edits kasya yan eh. Chuchupala yan! Sabi ni Barbie, laban tayo. Suntukan tayo. Sobrang anggas pero tumakbo. Baklang ito. Sige na. Balik ka na at mag-report ka na sa mga amo mong bangag na mga praning. Sayang naman ang flood control funding na binayad sa'yo. Iyakin! Wala na, Pulong. Magantay ka na lang ng 51 billion mo, parating na sa Davao ang ICI, hayop ka.
Ha? Ngayon, ano ibig sabihin nito? Fake news na naman ng mga Duterte. Bakit po? Kasi po, sasabihin ko na sa inyo, ang plano nila na melodrama na mas nakakaiyak pa po sa Korean novela. Papalabasin nila nahimatay si Digong, wala nang maalala si Digong. Akala nila, putek drama to, na maawa ang ICC. King ina. Akala nila, katulad po ito sa Davao, na dinadaan nila yung drama, dinadaan nila sa mga iyakan para maawa ang tao. Tanga! European yan, ICC, mga bobo! Hindi nyo madadaan to sa mga drama-drama. Kawawa naman, wala na, naimatay, mamamatay, butot balat. Wala na maalala, mga bobo kahit anong drama nyo, mamamatay na si Digong dyan. Wala kang puso, hayop ka! Sa ayaw at sa gusto mo, pulong, at sa pamilya mong kurakot, dyan na mamamatay si Digong. At pag namatay yan, magdadala kami ng malaking electric pan. Pag sinunog yan, para wala ng alaala. Ha? Tanda mo, pag sinunog si Digong, ha? Pagkalabas pa lang ng abo, may dala na kaming electric pan. Para wala lang alaala ang pusang inang yan. Patayin mo si BBM? No joke. Tapos, nagsalita pa si Sara Duterte. Anong sabi? Meron na daw pong a-accept kay Digong. Di ba? Meron na daw pong a-accept kay Digong. Really? Oh, may a-accept? Oh, simula ngayon, 3 kaso. Alam nyo, tatanga-tanga talaga yung mga Duterte. Kahit anong maniobra nyo, kahit anong maniobra nyo, hindi nyo mamaniobra ang ICC. Okay? Lumabas din ang katotohanan na ang travel ni Sara ay tungkol lang sa interim release. May nilalaman pang impact ang jablita na nalulungkot ang mga OFW. Lumabas, nakakuha sila ng interim release. Saan? Sa Netherlands. Ang layo, no? Ang layo. Yung interim release sa Netherlands. Lalabas lang ng banyo, tapos papasok uli. Ang layo! Hi friends and not friends and not friends. Ang ganda po na nakuha ang interim ni Sara, nagbunga ang kanyang pagkadora. Interim release sa Netherlands din, 2 hakbang. Galing. 'Di ba? Oh, ngayon, nagbunga nga yung pagkalakwatsera mo. Oh, ngayon, anong ginawa ng ICC? Invalid. Hindi ka na may interim release dahil may kaso ka na. Sasagutin mo na, Digong. Diyan ka na magiging garapon. Wala na. Diyan ka na magiging garapon. Di ba? Tama. Walking distance. Gara, no?
Iyakan ng iyakan yung mga luga. Wait, tatay! Saan? Netherlands, 2 hakbang! Ra! Lakad pasulong! Ra! 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 La! Wa! La! Ra! At syempre, hindi pagpapatalo ang nagchochongking anak. Magpapatalo ba naman ang malakas magchongke na anak na yung ilong, build, tagilid? Destiny roke, bading na mapange. Parehas malandi, parehas yung Anong sabi na nagchochongking anak? Breaking news! FRRD granted interim release. Wow! Wow! Nasa ng interim? 2 hakbang? Ha! Dalawang hakbang! Ha! Pusa. Grabe talaga ang mga Duterte. Makapag fake news lang, talagang gagawin nila. Tamo, nasaan ang interim release? Nasaan? Oh, ano sabi ni Trillanes? Walang interim release, boy. Pinuntahan niya sa kwarto eh. 'Di ba? Nakakakilala pa. Nakakakilala pa si Digong. Pinagmumura pa nga siya. Oh. Yan po. Diyan na po nabubuhay sa mga fake news, sa mga DD shit. Oh. Asa ng interim release? Yung betlog ni Digong nasa nandun pa rin sa kulungan, mga uliga. Diba? Kaya ikaw, Kitty, asikasuhin mo na ng Chong Kitty, yung ilong mong tagilid. Ha? Asikasuhin mo na lang yung ilong mo kung paano didiretso yan. Asikasuhin mo na lang yung rolling paper para sa chongkian mo. Lakas yung makaloko eh, no? Lakas yung makaloko ng tao eh. Oh, dito tayo kay Pachupet. Nag-issue na po ng statement si VP Sara na humihiling sa ICC na kinakailangan na talagang apruban ang interim release ni Tatay Digong sa ibang bansa, hindi po yan sa Pilipinas. No? At ito po ay dahil sa katotohanan na sang-ayon kay VP Sara, hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. Eh, kung mamamatay, bakla! Chuchu pala yan! Wala kaming pakialam kahit mabagok yan ang patiwarik. Sino mo may pake? At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong. Na totoo naman, no? Kung talagang kaya nilang alagaan ang kalusugan ng isang nakadetene, dapat hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang Tatay Digong. No? At dapat siguro naiwasan yung ganong mga pangyayari. Walang sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si VP Sara. Hindi pa po kami nakipag-ugnayan kung pareho ang tinutukoy namin. Pero mga mahigit 1 buwan ang nakalipas,
nakapanayan ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung empleyadong yon, kung naalala nyo, merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine. Nako, gawa-gawa ka na naman ng fake news, bakla! Ha? Alam mo, duda talaga ako sa mga may piluka talaga eh. Duda talaga ako sa mga may piluka. Check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. Oh, hindi dapat namatay na, ang tagal! Diba? Alam mo, Roque, ganito lang yan eh. Naulog, Tatay Digong, tumama ang ulo, nabagsakan ng malaking bloke ng hollow blocks, tapos pagbagsak ng bloke ng hollow blocks, dumidre-diretso sa hagdanan na 100 ang baitang. Patay! Yun ang magandang good news. Anak kang weteng eh. Anong pangit ng good news mo eh? Buhay pa rin eh. Alam mo ba, ang pangit niyan, buhay pa rin. Patay ang gusto namin. Ang pangit eh. At dinala nga sa hospital para masigurado. Okay, tamo, dapat ganyan. Wala nang dala-dala sa ospital. Rekta garapon. Patayin mo si BBM. No joke. Na danyo sa kanyang katawan, no? At ang rinig ko, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Kung titingnan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw po ang ulo. Oh. Now, Sana na mauna yung dugo doon. Internal hemorrhage. Patay. Diretso sunog. Pangit ng balita eh. request naman po ng tao, ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kay Tatay Digong, no? At ako naman po ay sinunod ko yung request, pinarating ko po yung impormasyon na yan kay VP Sara. Hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara, no? Basta, Ayan po kita-kita niyo po, rinig niyo, buhay pa pala. Masamang balita po, nakakalungkot po, buhay pa po. Buhay pa po. Okay? Buhay pa po. Kaya medyo, ano po ito medyo nakakalungkot kasi buhay pa. Akala natin patay na, masaya na sa pakiramdam eh. Kaso buhay pa po, na fake news na naman tayo. Okay?